Bagyo na po ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Tinawag yang Tropical Depression Ada ang unang bagyo ngayong 2026. Namataan po ng pag-asa ang bagyong Ada, mahigit 700 kilometro silangan ng Davao International Airport, Davao City. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 44 kilometers per hour. Base sa pangunang datos ng pag-asa, lalapit at magpapaulan sa Caraga Region at Eastern Visayas ang bagyong Ada sa mga susunod na araw. Maghanda rin po sa bagyo ang mga taga Bicol, lalo na yung mga Mayon evacuee. Tataas ang banta ng baha, landslide at lahar flow. May posibilidad na maglandfall ang bagyong Ada sa Eastern Visayas sa Biyernes o Sabado. Pagkatapos po niyan, lilihis na ito at lalayo sa bansa. Sa ngayon, magpapaulan na ang trough o buntot ng bagyong Ada sa may Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Bukod po sa bagyo, may tsansa na rin ng ulan sa ilan pang panig ng bansa dahil sa hanging amihan at easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon, Quezon Province, Mimaropa Region, Southern Leyte, Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at BARMM. Particular na sa Kabikulan, yung pinapangambahan po yung lahar di ba? Lahar flow, mud flow. Ano ho ba ang koordinasyon na dapat na ginagawa na ngayon? Bicol Region, doon po sa lugar na apektado sa kasalukuyan ng pagputok or yung activity ng Mayon Volcano, dapat din po patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government, local disaster risk reduction managers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation, lalong-lalo na may inaasahan nga tayong posibleng epekto ng bagyo sa kanilang lugar sa mga darating na araw. Sa bahagi rin, ito pong gumuhong landfill dyan sa Barangay Binaliw sa Cebu, may inaasahan din po ba tayong mga pag-uulan doon? Kung titingnan po kasi natin yung area probability, may chance na lumagpas pa ito sa landmass ng Eastern Visayas at bumaybay dito sa Central Visayas area. Kaya andun din yung abiso natin dito sa mga kababayan natin sa Central Visayas, pati yung ating Pag-asa Regional Service Division, sinimulan na pong makipag-ugnayan provincial disaster risk reduction managing officers and then with the LGUs para po sa disaster preparedness and mitigation dyan sa Cebu area.